400 billion pesos ang inilaan ng Pilipinas para sa pagbili ng 48 multi-role fighters na kanilang maging primary combat aircrafts. Ito ang isiniwalat ng isang article ng News 5 website kamakailan, kung saan ito ay talagang ang President-approved acquisition ng Philippine Air Force para sa pagpaparami ng mga combat aircrafts ng bansa. Ang nakakagulat dito, sa napakalaking halagang ito, ay kaya na itong ibili di lang ng mga F-16 Vipers, kundi kahit ng anumang nangungunang mga multi-role fighters ngayon sa buong mundo. Kung bakit natin ito nasabi, ay dahil kung i-convert sa dollars, ang 400 billion pesos na allocation na ito para sa multi-role fighter aircraft, ay kasalukuyang katumbas ng humigit kumulang $7 billion, kung ipagpalagay na ang exchange rate na 57 pesos bawat US dollar. Kung pambili ito ng 48 multi-role fighters, ay lalabas na humigit kumulang $146 million bawat fighter aircraft, ang target estimated price na pinagbasihan ng Philippine Air Force. Ang budget na ito sa tingin natin, ay sapat na para makabili ng halos alinman sa fighter aircraft na available sa market ngayon, kung ang bibilhin lang natin ay ang mismong mga aircraft, kasama ang ilang logistics at training. Sapat na ang budget na ito, kahit pa para mabili natin ang F-35A Lightning II stealth aircraft ng Lockheed Martin. Paano natin ito nasabi? Ang pinakamababang presyo ng kontrata na nangyari noong binili ng Poland ang 32 na F-35 Lightning nito noong 2020 sa halagang $4.6 billion, o humigit kumulang $144 million bawat isang F-35A Lightning. Pasok na pasok sa pinagbasehang estimated price ng Philippine Air Force, na $146 million bawat fighter aircraft. Pagdating sa operating cost, na isa sa tinitingnan ng mga Air Force bago bumili ng mga fighter aircraft, ang operating cost ng mga fighter jets na ito, ayon sa 2024 data mula sa US Department of Defense, ay nagkakahalaga lamang ito ng humigit kumulang $18,300 bawat flight hour operation, mas mataas lang ng kaunti kaysa sa $15,700 bawat flight hour ng F-16. Ibig sabihin, technically at theoretically, ay kaya itong bilhin ng Pilipinas kung nais nito. Ang tanging maging balakid sa pagbili ng F-35, ay ang tanong, kung ibebenta ba ng Amerika ito sa Pilipinas, dahil tinanggihan na nila ang pagbebenta nito kamakailan, sa Thailand. Ganun pa man, dahil kaalyado natin ang Amerika at may defense treaty tayo sa kanila, may posibilidad na maging iba tayo sa Thailand. Ang nakaka-excite pa, ay kung sakaling KF-21 Boracay ang bilhin sa halagang ito, na labis na mas mura kesa F-35. Opisyal na hiniling ng Pilipinas ang isang request for information sa Korean Aerospace Industries ng South Korea, na nangangahulugang may interes ang Pilipinas sa mga fighter jets na ito. Ang presyo nito, ay napakababa lang sa humigit kumulang $80 million, higit na napakamura kumpara sa $146 million ng F-35, ngunit ang Boracay ay maaari lamang bilhin ng Pilipinas, kapag napatunayang ginagamit na ito ng dalawang bansa, o ng mismong manufacturer na bansa, ang South Korea Armed Forces. Hindi pa malinaw sa balitang ito kung ang 400 billion na ito, ay ang pera ba na nilalan ng Pilipinas, o kasama na ang inaasahang $3 billion mula sa Amerika. Dahil kung ang Amerika ay mag-provide ng 40 na F-16 Vipers sa Pilipinas gamit ang kanilang pera, at ang Pilipinas ay mayroon ding sariling budget na 400 billion pesos para sa 44 na multi-role fighters, then lalabas na aabot sa 84 na mga multi-role fighters meron ang Pilipinas kapag natapos ang mga proyektong ito, ang napakasapat na bilang ng mga fighter jets, na labis na magpapalakas sa ating air defense and interdiction. Gusto man nating isipin, na kasama na ang $3 billion na ibibigay ng Amerika, ngunit katotohanan ang pag-approve na ito ng Pangulo at paglaan ng pera para dito, ay nangyari na bago pa lumabas ang balita na magbibigay ng foreign military financing ang Amerika sa Pilipinas. Ito ay nangangahulugan na wala sa pag-iisip ng Pilipinas ang anumang tulong pinansyal mula sa Amerika, sa pag-draft nila sa plano na ito, sa makatuwid, hindi mali isipin, na hiwalay ito doon sa military financing ng Amerika.
Isa pang kapansin-pansin, ay ang hindi magkatugma na bilang ng mga eroplano, dahil ayon sa balita, ay 40 na fighter aircraft ang makukuha ng Pilipinas mula sa Amerika, habang ang bilang ng eroplano na nasa acquisition list ng Philippine Air Force ay 48, ito ay nangahulugang magkaiba nga ang ibibigay ng Amerika at ang nasa plano ng Philippine Air Force. Ngunit mayroon din posibilidad, na kapag meron ng 40 na F-16 Vipers ang bansa na bigay ng Amerika, ay baka i-divert sa ibang military projects ang 400 billion pesos na ito, upang mapalakas ang ibang sangay ng hukbong sandatahan. Ngunit kung talagang ibibili ng Pilipinas ang pera na ito sa mga multi-role fighters, anong mga fighter jets ba ang gusto nating magkaroon ng bansa? Kaya ba ng Pilipinas mag-operate ng F-35?